Sa mga oras na ito, alamin naman ho natin itong latest partner Oo. dito po sa Bulkang Kanlaon. Kaninang umaga nga ho kasi mga kabrigada ay nagkaroon ho ng isang explosive eruption. Diyan ho yan sa may Mount Canlaon mga kabrigada. Makakasama ho natin ngayong umaga ang direktor po ng FIVOX, si Sir Teresito Bacolcol, para po alamin mga kabrigada ano nga ba yung nangyari dito sa Mount Canlaon na ito. Magandang umaga po, Direktor. Welcome po sa Tira Brigada. Kasama ho ninyo Brigada Gab at Brigada Haji. Good morning po. Yes, sir. Good morning po sa inyo. Opo, pwede ho bang pakikwento ho sa amin ano ho ba yung nangyaring explosive eruption na ito dito po sa Mount Canlaon na medyo nagulat ho kami at ito ho ba yung nagpapatuloy pa rin ho sa ngayon, Direktor? Okay, so kanina at 6:51 a.m. nagkaroon po tayo ng explosive eruption and it lasted until 6:47 a.m. so halos isang oras. And pabot po yung plume height ng 4 kilometers or 4,000 meters. And yung plume po ay nag-drift towards the southwest to west. And may mga reported ashfall tayo sa... So far, ito pala yung nakalap namin information sa may barangay Cubay sa La Carlota City. And meron ding sulfuric smell sa may the same barangay. And right now, we are still maintaining alert level 3. So, bakit most likely yung nakapag-trigger ng eruption na to would be for the past few days kasi bago yung pumutok kanina, bumaba yung sulfur dioxide natin. Nasa 1,655 tons per day lamang kahapon. And nung April 6, nasa 1,419 tons per day. So bukod din dito, bumaba yung number of volcanic earthquakes natin. Nasa 48 lamang, or 16 for the past 48 hours. So ito ay nagsasaad na nagkaroon ng pressurization. Nagkaroon ng pressure dahil naipon sa ilalim sa sa conduit ng bulkan dahil hindi makalabas yung gas. So eventually, hindi nakayanan ng pressure kaya sumabog po ang bulkan. Ayun. Ito ho bang ganyang explosive eruption na yan, Direktor? Sabi niyo ho ngayon, mananatili pa rin po sa alert level 3 itong ating bulkan. Pero kapag may mga ganyan ho ba, ano ho ba yung kumbaga ba parameters ho natin? Ano po yung tinitignan ho natin mga dahilan para itaas yung alert level 3, pataas pong alert level 4? Kapag biglang dumami na yung volcanic earthquakes natin and then yung ground deformation natin, lahat ng equipment natin would be able to register inflationary trend. So far, yung eastern side lamang yung nakakita natin nagkaroon ng inflation. And kapag dumadami din yung sulfur dioxide natin. So yan yung tinitingnan natin bago itaas alert level from alert level 3 to alert level 4. So, but right now, again, as I've mentioned, maintain pa rin natin yung alert level 3. Opo, kailan ho ba yung huling ganyan po kalakas na eruption mula ho sa ating Canlaon volcano? Yung eruption kanina is comparable to the December 9 eruption kung saan may bumuga din ito ng 4 kilometers na plume and nagkaroon din po ng pyroclastic density current. Kanina meron din tayong namataan na pyroclastic density current pero hindi naman kasi haba tulad ng December 9. Yung pyroclastic density current, ito yung pinaghalo-halong abo, bato, and gases na lumaragsa pababa sa dalisdis ng bulkan. And ito ay sobrang mapanganib kasi it can incinerate everything on its path. Katulad nung nangyari sa Vesuvius, yung na-preserve ng mga katawan ng mga tao, yun yung dahil doon sa pyroclastic density current. Opo, ito hong sa ating palibot ng Canlaon, di ba meron po tayong 6 kilometer dyan na radius na kumbaga ba danger zone ho natin. Kapag nagkakaroon ho ba ng ganyang explosive eruption na ganyan ho kalakas, possible na i-expand pa natin itong 6 kilometers na ito, 6 kilometers ito, Direktor? If we raise it to alert level 4, then we may expand it to 10 kilometers. But right now, expanded na rin ito kasi ang permanent danger zone natin is 4 kilometers. Oo. So, after the December 9 eruption, we expanded it to 6 kilometers. Opo. Okay. Director, ito pong nangyari kaninang explosive eruption. Gaano ho kaya kalawak yung epekto nito in terms of, based on available data, yung dun sa mga local government units na nakapalibot ho sa bulkan? Again, yung so far yung na-report sa amin na may ashfall ay yung La Carlota City lamang and yung strong sulfuric smell
sa La Carlota City din. Nako, opo. Pero sa ganito mga pagkakataon, bagamat tumigil ho kaninang bandang alas 7:02 no, kung di ako nagkakamali, or yung 6:47, opo, yung 6:47 na binabanggit nyo kanina, hindi pa rin ho ligtas na kumbaga dumaan yung mga sasakyang panghimpapawid. Yes, even at alert level 3 or alert level 2, we're still advising them na wag lumapit doon sa bungangan ng bulkan kasi anytime pwede pong magkaroon ng eruption. Okay, siguro ang baka may paalala ho kayo, Director, sa mga residente ng malapit ho sa Canlaon o kaya naman doon sa mga apektado ho ng mga LGUs dito nga ho sa nangyaring explosive eruption, sir. So sa ating mga kababayan sa paligid ng Bulkang Canlaon, pakiusap po natin na manatiling alerto at iwasan po ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer danger zone. They have to listen sa advice ng kanilang LGUs at of course advice from our office. Huwag po natin baliwalain ang panganib ng mga posibleng pagputok. Lagi po nating unahin ang ating kaligtasan at kalusugan. Ayun. Nung mga nakaraan po kasi, Direktor, kahit matagal-tagal na yung huling explosive eruption dyan sa Canlaon, ang dami pa rin mga evacuees, di ba? Na nananatili po rin sa mga evacuation centers. So, sa ngayon kumbaga ba, mas lalo pang hahaba yung stay ng ating mga evacuee dyan po sa ating mga evacuation centers, Direktor. Yes, again, kahit naman kami sa FIVOX, gusto man naming ibaba yung alert level from alert level 3 to alert level 2 para yung iba makabalik na sa kanilang mga tahanan. Pero again, hindi po natin kontrolado yung activity ng vulkan and based on our scientific data ay hindi pa namin pwedeng ibaba yung alert level 3 to alert level 2. So konting pasensya lamang and para din naman ito sa ating kaligtasan. Opo. Ito lang masingit ko lang, Direktor, kasi di ba siyempre tayo mga Pilipino, nangangamba tayo doon nga sa malalakas na lindol dyan nga ho sa Myanmar, di ba? Ito ho bang mga explosive eruption ng Mount Canlaon na ito, meron ho ba itong kumbaga ba matitrigger na fault dyan po sa area? Meron ho ba itong kumbaga ba epekto na posibleng magdulot din ng mga pagyanig dyan ho sa area sa palibot ng Mount Canlaon? Well, yung yung pagtaas ng magma, pag-angat ng magma for example, nagpo-produce yan ng volcanic earthquakes. Pero yung mga volcanic earthquakes natin ay mahina lamang and can only be felt. Yung iba nga, hindi maramdaman ng tao. It can only be felt by our instruments. Kung medyo malakas na, maramdaman ng mga tao. But most of the time, hindi yan maramdaman ng mga tao. So, pwede mag-generate ng volcanic earthquakes yung pagputok ng isang bulkan. But kapag tectonic earthquake naman, sinasabi natin, it's the other way around. In fact, yung 1990 Luzon earthquake, mag 7.8, may mga scientists na nagsasabi na it triggered the eruption of Pinatubo in 1991 kasi naalog yung magma chamber. And may mga instances na rin tayo in Indonesia na nagkaroon ng earthquake and then a day after nagkaroon ng eruption. But yung opposite, which is a volcanic eruption can trigger tectonic earthquakes, hindi po yun. Opo. Director, opo. Last na lang po sa part ko, Director. Yung pong bang pagbagal, may information ho kasi na mabagal daw po yung pag-akyat ng plume, may epekto ho ba yun sa lakas o hina ng mga ibinubuga po ng bulkan at saka dun sa current alert level ho nito? Wala naman. Wala namang epekto. Kanina malakas yung, at the onset, malakas yung pagtaas ng plume. But a few minutes lang yon, but then hanggang nag-6:47 humihina na. Okay. Sige po. With that, Director, patuloy ho kami makikiantabay dito po sa mga latest updates po natin dito po sa Canlaon Volcano. At syempre, kaisa nyo ho kami sa kumbaga ba, pagbabantay at panalangin na sana kumalma-kalma ito pong ating bulkan na ito para po sa ating mga residente hong malapit dyan. Maraming salamat po at mabuhay po kayo sa FIVOX, Director. Maraming salamat. Tira Brigada! Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan.